Bago natin simulan ang kwento, ay huwag niyong skipan ng ads ang ating video na ito. Yun lang, simulan na natin ang kwento. Dahil sa kanyang ginawa, labis-labis naman ang galit ng mga aswang na kasama ng mga balbal. Hindi naman ito alintana kay Nuli dahil unang-una, digmaan ang kanilang pinunta sa ilog na yon. Sa pagsugod ng isa ninyong kasama, ito na ang hudyat na mas pinili nyo ang digmaan kaysa sa inyong kaligtasan. Sa pagtatapos ng gabing ito, sinisigurado naming malipol kayo. Tiwala kaming manaig ang kabutihan dahil kasama namin ang Panginoon. Wika ng ermitanyo habang ito ay nagsisindi ng kanyang tabako. Sa pagkakataong yon, tinanggal na rin ng ermitanyo ang kanyang sombrerong gawa sa anahaw. Tanda ng pagiging seryoso sa mismong labanan na yon. Sa pagtaas ng tensyon sa paligid, marami nang nararamdamang kakaiba ang pangkat ni Nuli. Ipinagsawalang bahala naman nila ang lahat ng iyon sa kadahilanang tiwala sila sa kanilang mga kasama. Habang sila ay nanatiling nakatayo doon sa kanilang hanay, maigi nilang pinagmamasdan ang mga aswang at balbal. Doon nila nakita ang pag-angil ng mga ito habang nakita nila ang nanlilisik nitong mga mata sa grupong yon. Ang iila naman ng mga antingerong may dalang mahabang talibong ay panay ang pagsaksak nito sa lupa habang ito ay nag-uusal. Ayon kasi kay Manong Duming, nasumpa ang lupa sa kahit na anong kargang mahihiwaga basta wala itong kasamang selyo. Sakop din ng lupa ang mga nilalang na may kasamaang taglay sa ating mundo. Nang hindi na makatiis ang mga aswang na kung tawagin ay mga hukob doon sa kanilang kinaroroonan, pinili nitong sumugod ng sabay-sabay upang kitilan ng buhay ang pangkat ng ermitanyo. Sumama na din ang mga balbal, maging ang matanda, upang pagtulungan ang kanilang angkan. Sa pagsipat dito ni Nuli, nanatiling matatag naman ang kanilang hanay. Kahit napakadilim noon sa paligid, ay hindi nila ito alintana dahil sa sitwasyong kanilang kinakaharap. Sa sobrang taas ng tensyon sa mahiwagang ilog, ay halos mabulabog na ang mga ligaw na elemento na nakatira at nagpaparamdam sa lugar na yon. Nakikisali na din sa labanan ang lahat ng mga elemento na para bang nakipaglaro ang mga ito. Sa paglapit ng mga aswang na hukob sa kinaroroonan nila Nuli at Tonyo, ay halos mawasak nila ang mga halaman ng mga diwata na tumutubo sa lugar na yon. Hindi naman noon nagpatinag sila Nuli dahil sa pagsugod ng mga demonyo. Habang nagpatuloy ang digmaan, nagkawatak-watak ang grupo ng dalawang ermitanyo dahil sa pagtutulungan ng mga hukob sa kanilang miyembro. Wala silang nagawa noon kundi ay ang maghihiwalay upang harapin ang kanilang mga kalaban. Dahil sa ramdam ng mga balbal ang pagiging alagad ng diwata nitong si Nuli, pinili nitong ituon sa kanya ang buong lakas ng mga ito. Alam kasi ng mga balbal na si Nuli ang may kakaibang lakas
dahil minsan na nilang nakita ang wangis ng isang diwata sa hangin. Isa din sa ikinibahala ng mga balbal doon ay si Manong Duming at ang kaibigan nitong si Carpio na may kakaibang taglay ng kakaibang pambabarang. Sa bawat paghataw ng ermitanyo ng kanyang tungkod ng trabungko ay halos mamatay ang dalawang hukop na nagtangkang kitilan siya ng buhay. Pinanggigilan na noon ng mga demonyo si Manong Duming dahil masyadong mapaminsala ang armas nito. Halos dumating na nga sa punto na halos 3 balbal na lamang ang nagawang harapin siya ng buong tapang. Samantalang sinuli noon ay halos pagtipunan ng mga hukop dahil sa dami ng nakikisawsaw sa kanya. Nang masipat nila Tonyo at Mang Karding na masyado nang nahirapan sinuli, hindi ito nagdalawang isip na magbigay ng tulong sa kanyang kaibigan. Sa paglapit ni Tonyo sa kinaroroonan niya, agad din naman siyang nagbigay tulong dito. Gamit-gamit ang kanyang napakahabang talibong, walang habas niyang pinagsusugod ang mga hukob sa paligid nila. Agad din namang nagsisipulasan ang mga demonyo dahil sa ginawang pakikisali ni Tonyo at Mang Karding maging sila Nuli. Sa pagsugod ng balbal sa kinaroroonan nila Nuli, agad din naman itong nasalag ni Tonyo ng kanyang talibong. At siya na muna ang nakipaglaban sa isang balbal upang hindi na gaanong mahirapan ang kanyang kaibigan. Dahil sa tulong ng mga kasama niya, labis-labis naman ang pasasalamat ni Nuli. "Nuli, ako na munang bahala sa demonyong ito. Gawin mo na ang trabahong pagtugi sa matandang pinuno dahil ito ang may kontrol ng lahat," wika ni Tonyo habang hinaharap ang isang balbal. Sila Danilo Karding naman, walang awa nilang pinagpapatay ang mga hukop na magtangkang sumugod sa likuran nila ng bahagi nila Nuli. Nang magawa ng mailayo ni Tonyo ang isang balbal, yun ang naging hudyat para kay Nuli upang mas lalong lakasan ang kanyang mga atake. Sa pagsugod niya sa mga balbal na pinagtutulungan siya, pinili niyang palitawin ang batok sa walang pagdadalawang isip. Yun na naman, nakita na naman nila ang wangis ng isang diwata. Sa pagsilay dito ng mga balbal ay halos tumatak sa kanilang mga pagmumuka ang labis-labis na pagkabahala. Muling nagpatuloy ang pag-atake ni Nuli sa pinuno ng mga balbal na isang wangis ng matanda. Halos ang ilang mga hukob na pigilan siya ay agarang napaslang dahil sa pagwawala niya. Nang masipat niyang ang mga balbal na lamang ang kanyang kalaban, ay pinili niyang tapusin ang kanilang pakipaglaban. Sa sobrang agresibo noon ni Nuli, hindi niya napansin na meron palang binabalak ang matanda na kanyang kaharap na kakaibang plano. Ilang minuto pa ang makalipas, sa hindi inaasahang pagkakataon, nagawa siyang madakip ng matandang balbal nang galing ito sa kailaliman ng lupa, kung kaya't hindi niya yun nararamdaman at nakita. Habang yakap-yakap ng balbal si Nuli, pinili ng matandang sulitin ang pagkakataon upang tuluyan siyang mapatay nito. Sa pagsugod ng mga ito, kitang-kita ni Nuli na hindi na niya kayang mapigilan ang ganong mga atake. Dahil sa sitwasyong kanyang kinakaharap, muli na namang sumagi sa kanya ang kamatayan na naghihintay sa kanya.
Habang papalapit na noon ang mga balbal, pinili ni Nuling pumikit na lamang upang tuluyan ang tanggapin ang sandali ng kanyang buhay. Habang siya ay nakapikit, ay naglalakbay sa kawalan ang kanyang wisyo. Hanggang sa biglang may magsalita sa kanya na isang tinig. Sa sobrang ganda ng tinig na yon, ay agaran din namang napapamulat ang mga mata niya. Gusto mo bang mamamatay? O gusto mo pang mabuhay? Tayong dalawa ay isa. Kaya hindi ko hahayaang mamamatay tayong dalawa na hindi ibinibigay ang lahat na ating makakaya. Sundin mo ang aking nais at ipapangako kong magtatagumpay tayo at magwawagi sa kahit na anong digmaan na ating kakaharapin sa mga panahong ito. Wika ng tinig ng isang dalaga. Nang marinig ito ni Nuli, ay muli na namang nabigyan ng pag-asa ang kanyang isipan. Sa pagmulat ng mga mata niya noon, ay nakita niya ang mga balbal na nanlilisik ang mga matang nakatingin sa kanya. Ngumisi-ngisi pa noon si Nuli na para bang hindi nito alintana ang nalalapit nitong kamatayan. Bago pa man maitarak ng mga balbal ang kanilang matatalas na kuko, laking gulat na lamang nila nang biglang mahati ang katawan ng hukop na humawak kay Nuli. Biglang kumalas ang biwang ng hukop na yon dahil sa paglilitawan ng mga patalim na hawak-hawak niyang tanikala. Nang tuluyan ng makatakas si Nuli, agad din naman itong binawian ng mga atake ang mga hukob na aswang at balbal. Nang magawa niyang mailagan ang ginagawa nitong pagsaksak, pinili nitong itarak ang kampilan sa mga likod ng mga balbal. Nang maisagawa na ni Nuli ang mga bagay na yon, wala namang nagawa ang mga balbal kundi ang magsisigaw.